So today, we will talk about the glutamic acid and how our body synthesize this non-essential amino acid. So, to give you insight, isa ito sa mga pinakamahalagang amino acid sa ating katawan na may mahalagang papel sa metabolism at brain function. So, ano nga ba yung glutamic acid? So, yung glutamic acid is isa siyang acidic polar alpha amino acid. Binuo ito ng dalawang carboxylic acid groups at isang amino group. And kaya siya naging non-essential amino acid is kaya siyang i-produce ng katawan natin ng 100% on its own na hindi na natin kailangan umasa sa pagkain para lang magkaroon nito. Yung pinakamahalagang role ng glutamic acid is the neurotransmitter role. So sa normal na pH ng katawan, nagiging negatively charged anion ito na tinatawag na glutamate. Ito ang pangunahing excitatory neurotransmitter sa ating central nervous system. So ibig sabihin, ito ang tumutulong para mag-fire at mag-communicate ang utak natin. So, paano nga ba gumagawa ang katawan natin ng glutamate? So, makikita dito may dalawang pangunahing daan. Una ay ang Krebs cycle integration. So, dito, ang alpha-ketoglutarate galing sa Krebs cycle ang nagsisilbing main carbon backbone. So, ginagawa itong glutamate sa pamamagitan ng reductive amination o yung pagdadagdag ng free ammonia o transamination, pagkuha ng amino group mula sa ibang amino acid. Pangalawa ay yung precursor interconversion. Dito, pwede rin siyang makuha galing sa ibang precursors. Halimbawa, sa pag-breakdown ng glutamine via glutaminase enzyme, pati na rin sa pag-degrade ng proline at histidine. Next is energy metabolism connection. So, malaki rin ang connection ng glutamate sa paggawa ng energy. Nagsisilbi siyang tulay sa pagitan ng carbohydrate metabolism at protein or amino acid metabolism. So, dahil ang alpha-ketoglutarate ay importanteng part ng TCA or ng Krebs cycles, ang paggawa o pag-breakdown ng glutamate ay may direktang epekto sa ATP generation at energy levels ng cell natin sa mitochondria. Specific enzymatic pathways. So, ngayon naman, tingnan natin ang mga mismong enzymes at chemical pathways na ginagamit sa pagbuo o pag-convert ng glutamate sa katawan. Glutamate dehydrogenase. So, dito sa pathway na ito, ang enzyme na glutamate dehydrogenase or GDH1 or GDH2 sa mitochondria ang gumagalaw. Sa pamamagitan ng reductive amination, ikinakabit nito ang inorganic ammonium ion ng direkta sa alpha-ketoglutarate. Bakit nga ba siya nagmamatter? Kasi this helps lower toxic ammonia levels in your tissues while making glutamic acid at the same time. Also, kailangan nito ng nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So, take note na reversible ang reaction na to. Depende kung gaano kailangan ng cell ang energy or yung ammonia. Next is the transamination reaction. So, dito may tatlong sikat na transamination pathways kung saan nagpapasahan ng amino group para makagawa ng glutamate. So, first ay yung AST pathway. So, dito, inililipat ng aspartate aminotransferase ang amino group mula sa aspartate papunta sa alpha-ketoglutarate, kaya nagiging oxaloacetate at glutamate. Second is the ALT pathway. So, dito, inililipat ng alanine aminotransferase ang amino group mula sa alanine papunta sa alpha-ketoglutarate sa muscle at liver para mag-yield ng pyruvate at glutamate. Next is the BCAT pathway. So, dito naman, ginagamit ng branch chain aminotransferase ang leucine, isoleucine, at valine habang nagbe-breakdown ang muscle para makagawa ng glutamate. Next is the glutamine deamidation. So, dito, tingnan natin kung paano nagiging glutamate ang glutamine via glutaminase enzyme or yung GLS. Una ay substrate conversion. So, dito, na-hydrolyze ng GLS or yung glutamase ang L-glutamine para maging L-glutamate at free ammonia. Next is brain glutamate to glutamine cycle. So, sa utak, ginagawang glutamine ng astrocytes ang glutamate para iwasan ang excitotoxicity or yung sobrang stimulation sa utak. So, kakainin naman to ng neurons at ibabalik ulit sa glutamate gamit ang glutaminase. Last is the renal and hepatic role. So, mahalaga din siya sa kidney at liver para sa acid-base balance at urea synthesis.
Biological functions of glutamate. So, ano naman ang mga importanteng role ng glutamate sa katawan natin? First is yung neurotransmission. So, siya yung primary excitatory neurotransmitter at precursor sa paggawa ng GABA o yung tinatawag na gamma-aminobutyric acid. Ito yung pampakalmang chemical sa ating mga utak. Antioxidant protection. So, part siya ng glutathione or yung GSH na nagtatanggol sa cells laban sa oxidative stress. Next is nitrogen homeostasis. So, siya yung taga-kolekta ng amino nitrogen sa katawan para idala sa urea cycle at mailabas ang toxic na ammonia ng ligtas. Last is the anaplerotic fuel. So, kapag kulang sa glucose ang katawan, pumapasok ulit ang glutamate sa TCA cycle para magpatuloy ang paggawa ng energy. So, in summary, pinapakita ng biosynthesis ng glutamic acid kung gaano ka-flexible ang metabolism ng ating katawan. So, pinaprocess nito at pinagsasama-sama ang Krebs cycles, transamination networks at glutamine recycling para masigurong sapat ang neurochemical at structural needs ng ating katawan. So, that's all for today. I hope you learned something about the glutamic acid.